Kaya pala ang lakas ni Luka kapag playoffs, ito nga ang mga ibinunyag ng kanyang teammate na si Dorian Finney-Smith. Pero bago yan Golden State Warriors, may gustong iparating sa Houston Rockets, hindi nga daw sila natitinag sa pisikal na laro ng Rockets. Lalo at itong si Steph Curry ay babawi kontra sa Rockets matapos ang pisikal na depensa ng mga ito. 2 linggo kasi bago ang kanilang Game 1 bukas ay tinalo ng Rockets ang Warriors sa score na 106-96. Ang masaklap pa nito ay tinapos lang ni Curry ang laro na merong 3 points na isang beses nga lang itong nakashoot sa huling segundo ng first half. Ayon kasi sa head coach ng Rockets na si Ime Udoka ay ginamitan daw nila ng pisikal, hinarangan, hinila at itinulak daw nila si Steph Curry. Sinubukan nga daw nila na gawing mahirap ang bawat galaw ng nasabing superstar ng Warriors. Parang sinubok din nila ang mga referees kung tatawag ba ang mga ito ng foul at mukhang gumana nga. Sa laban nga din ng dalawang koponan ay nagpalitan ng salita sila Curry at Udoka sa paglalakad nila papuntang locker room sa halftime. Pagkatapos nga ng laro, tinawag ni Udoka si Curry na reklamador na player pagdating sa foul calls. Habang si Jimmy Butler naman nakasama na ni Curry sa Warriors ay dumepensa para sa kanya. Ayun pa kay Butler, wala pa nga daw siyang nakita na mas madalas i-foul kaysa kay Steph, lalo at nakakainis nga daw dahil kakampi na ito ni Butler. Sabi naman ni Steve Kerr ay may dahilan daw kung bakit kailangan maging pisikal ng ibang mga koponan kay Stephen Curry. Ayon pa dito, isa nga daw si Curry sa pinakamahusay na shooter at mover sa kasaysayan ng NBA, na kung sila nga daw ang kalaban ay ganun din daw ang gagawin nila kay Stephen Curry, lalo at bawat team at itatalaga ang pinakamahusay nilang defender kay Steph. Kaya nangangailangan nga daw ito ng mga heavy minutes para kana Amen Thompson, Dillon Brooks at Fred VanVleet na parehas nga ang mga ito na pisikal pagdating sa kanilang depensa. Pero hindi natitinag si Steve Kerr, lalo at ayon pa dito ay pisikal nga rin daw silang koponan, naging magaling nga din daw sila sa playoffs dahil sa kanilang physicality na bahagi nga daw ito ng laro. Kaya kung magrereklamo sila, magrereklamo din daw ang kanilang koponan at normal lang daw yon. Ayon naman sa rookie ng Warriors na si Quintin Post, sanay na daw silang na ang Warriors sa ganitong laro na pisikal nga din daw sila. Medyo undersized nga lang daw sila minsan pero may experience sila at hindi sila nagkulang sa effort. 5 beses na rin kasi mga idol na nakalaban ng Warriors ang Rockets ngayong season. Pero 3 lang dito ang nilaro ni Curry. Sa mga larong yon ay nag-average lang siya ng 16.3 points na mahigit 8 puntos na mas mababa sa season average niya na 24.5 points. Pero iba nga daw itong si Stephen Curry, siya nga daw ay isang 4-time NBA champion, NBA Finals MVP at ang greatest shooter of all time. Sabi pa ni Brandon Podziemski ay sanay na daw si Curry sa mga ganitong sitwasyon. Palagi nga daw itong may adjustment na tama para manalo sila. Isa kasi mga idol sa solusyon na maaaring gawin ng Warriors ay maaaring mas maraming pick and roll plays ang gawin nila. Mas naging isolation heavy nga daw ang Warriors mula nang dumating si Jimmy Butler. Pero kahit anong play pa nga daw yan, ang mahalaga mabigyan daw si Stephen Curry ng kahit kaunting puwang. At kahit gaano nga daw kahirap ang depensa ng Rockets sa kanila ay walang sino man ang tunay na Stephen Curry stopper. Lahat nga daw ng nagtangka na pigilan si Curry mula kay Della Vedova hanggang kay Marcus Smart, nagtagumpay nga lang daw sila pansamantala. At para pa sa rookie na si Post, isa lang daw ang sigurado, hindi na mauulit ang pagbantay ng Rockets kay Curry para maka-score lang daw ito ng 3 puntos, sigurado nga daw yan. Lalo at sanay nga daw ito sa mga ganitong laban at handa daw si Stephen Curry na lumaban. Yan nga mga idol ang pahayag ni Steve Kerr at ng ibang mga players ng Golden State Warriors na mukhang gusto nila na maghiganti laban sa Rockets at malaki ang tiwala nila sa kanilang superstar na si Stephen Curry. Pero kayo mga idol, ilang puntos kaya ang magagawa ni Curry sa Game 1 laban sa Houston Rockets? Samantalang Dorian Finney-Smith, ibinahagi ang pagkakaiba ni Luka Doncic sa playoffs. Alam naman natin na first time muli ng Lakers na makasecured ng playoff spot since 2020 bilang 3rd seed sa Western Conference. Ito nga ay sa pangunguna nila LeBron James at Luka Doncic at ayon pa sa karamihan may totoong tsansa nga daw sila para manalo ng championship. Kaya kung magtutuloy-tuloy ang maganda nilang run sa playoff ay malaking dahilan dito ang kanilang 5 players na sila Doncic, LeBron, Austin Reeves, Dorian Finney-Smith at Rui Hachimura. Pero alam nyo ba mga idol na 4.5 taon din na nagkasama sa Dallas mula 2018 hanggang 2023 sila Luka at DFS bago si Dorian Finney-Smith ipinadala sa Brooklyn Nets. 3 beses na nga rin silang nagsama sa playoffs kabilang na ang 2022 run papuntang Western Conference Finals. Kaya naman nang tanungin si DFS tungkol sa paglalaro ni Luka sa playoffs, ito ang kanyang sinabi. Iba talaga idol, alam kung dadalhin niya yung energy lalo at mahilig nga daw ito sa mga ganitong moments.
Kailangan pa nga din daw si Luka na pakalmahin minsan kasi sobrang intense niya, madaldal, competitive kaya masaya daw ito sa kanila at sa mga fans. Ibinahagi nga rin ni DFS ang ugali ni Luka pagdating ng playoffs, na kapag close ka nga daw kay Luka ay parehong lang pero kung hindi mo pa nga daw siya kilala ay mapapansin daw si Luka na palabiro off the court. Pero kapag nasa laro na daw si Luka ay grabe ang dami na daw ni Luka na trash talk na pati fans ay pinapatulan. Pero nakakatuwa nga daw si Luka na panoorin lalo at gumagawa nga daw ito ng mga pasa na hindi mo isipin tulad daw nung laban nila sa Houston. Nag-cut nga daw bigla si DFS, akala niya daw hindi siya nakita ni Luka nang bigla na lang daw may pasa na dumating. Tapos sinabihan daw siya ni Luka pagkatapos na akala mo hindi kita nakita. Sabi na nga lang daw ni Dorian Finney-Smith ay oo nga. Matagal na rin kasing kilala si Luka mga idol bilang big game player, mas lalo nga siyang gumagaling kapag malalaking laban. At ngayon na nasa championship hunt ang Lakers, siguradong mas marami pang ganitong moments ang gagawin ni Luka. Kaya kung may mga bagay na malulupit na gagawin si Luka Doncic na play, siguradong hindi na nagugulat itong si Dorian Finney-Smith lalo at sanay na ito. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo, dapat na bang kabahan ang Minnesota Timberwolves dito kay Luka na mas lumalakas kapag playoffs?